Hindi ko na kaya. Kagabi, hindi ko akalain na paimatay niyo ko sa kama. Pirmahan mo na. Katatapos lang namin. Hindi pa ako nakakapagbihis. Tapos magdi-divorce na kami. Kagabi, ikaw ang nagsabi. Natapos ng 3 taong kasal. Bago ko bumalik, gusto kong makita ang perma mo dito. Wow! Ipagdiwag na natin malapit ka ng diborsyo! Cheers! Nahihilo ako. At ang init ng katawan ko. Itong una kong beses. Hindi na ako malinis. Patawad siya, Shizu. Hindi niya na ako tatanggapin. Lumaki kami ni Shizu na magkaibigan. Na mag-18 ako, fiancé niya na ako. Kung hindi lang dahil sa pamilya niyong Ken, tumusos kayo ng 3 bilyon para ibenta ko ng papa ko. Matagal na sana kami nagpakasal ng Shizu. Tapos hanggang ngayon, pinipilit mo pa rin ako. Wala akong pakialam. Kailangan ko bigyan ng kompensasyon. Bukod sa hati tayo sa conjugal properties, kailangan pang magdagdag ng 10 bilyon bilang murag damages. 10 bilyon? Tamang-tama pang imbes kay Shizu. Pang-ayos ng problema sa puhunan niya. Sige. Mas namang kontrabida, pag pumerma ka, ikukulong ka niya gamit ang gintong kadena. Araw-araw kayong gagawa ng galit. Ano ba tong bagay na to? Mga comments? Masamang kontrabida? Sino? Tanga at despiradang kontrabidang babae para sa child sweetheart niya, hinibay ang pamilya Ken, tinilawang pa yung maman kababata niya hanggang maging pinakamayaman at siya pang pumatay sa Big Village, ang bidang lalaki at ang bidang babae. Si Shikin yan ang nagsama, samantala siya ang pinagbili sa Myanmar. Pinagpira-piras at pinakain sa aso, kawawa naman ang villain ko. Pinagkasalan pa yung babaeng minahan niya 10 taon. Pinagtaksilan na nga siya pang papatayin. Ako ang kontrabidang babae sa nobela. Pag pumirma ako, ikukulong niya ako, tapos ganito pagkalalang kamatayan ko. Hindi maaari na mangyari ng itong bagay. Shaniye, ayoko ng divorce. Hindi ka pa kontento sa hatian ng ari-arian? Hindi. Ano? Siguro, kasi na-convince mo ako sa kama. Totoo ba talagang gusto niya ako? Ano bang pinagsasabi mo? Ang ibig kong sabihin, kagabi, dahil sa mga sinabi mo, nakumbinsi mo ako. Tsaka naman, pagkatapos lang natin, tapos aalis agad ako. Ang sama ko naman. Sigurado ka? Mm-mm. Hindi tayo magdi-divorce?
hindi lang dahil sa mga comments ng Lovespoil, di ko talaga mahalata na mayroon pa rin siya pagtingin sa akin ng 10 taon. Kung iisipin mo, si Shining ng kontrabida, ang dali lang niya malinlang noong 18 siya, si Chen Shizu. Isang singsing lang na nagawa sa damo at napao siya. Safety box? Tama pala sila. Ang tanga ko talaga. Xiaoning, Bakit ka nandito? hinawakan ka ba niya? Yung utak na author, parang Mariana Trench yata, nag-ayos pa talaga siya ng kwarto para kay Shen Shizu dito sa Ken family at pwedeng pumasok kahit kailan. At pumayag pa si Ken Heye. Bitawan mo muna ako. Pinilit ka niya, hindi ba? Xiaoning, huwag kang matakot. Aalisin na kita sa impyeryong lugar na to. Darating na Big Valley sa 5 segundo. Ano? Ganang kabilis bumalik si Ken Heye? Huwag mo akong hawakan. Hindi ko pilit ni Ken Heye. Xiaoning, ano ba nangyayari sa'yo? Mr. Shen, pakirespeto na lang ang sarili ninyo. Ako ngayon si Mrs. Shen. Ano man ang ginagawa naming mag-asawa, amin lang yung bilang mag-asawa, mga sariling trip namin. Hindi ako nagdurusa. Salamat sa pag-alala. Pero masaya ako. Ginamit ni Kinhige ang pangalan ko para takutin ka, hindi ba? Hindi. Siguradong tinakot ka lang niya. Hindi yun. Siguradong akong tinakot ka lang niya. Ako mismo ang magbibigay alam sa pulis. Kahit kapalit ang buhay ko, papakulo ko si Kinhige na narkit sa'yo. Siyang madam mismo magkikipag-alyansa sa mortal na kaaway ni Master Kin. Ang kabit niya, para ipakulong si Master Kin? Hindi ba't modern panding lang to? Napahiya sila ng todo. Tiyak na uutusan sila ni Master Kin. Nasa labas na si Ken Heye. Sabi niya, basta pumayag ako, gagawin ko para nasa langit at impyerno. Anong klase ka ba? Akala mo matatakot mo ako? Lumayas ka na. Huwag ka lang mag-inarte sa relasyon ng iyong mag-asawa. Relasyon niyong mag-asawa? Huh. Ibig mong sabihin, gusto mo na siya? Tama. Gusto ko si Ken Heye. Hawak mo pa naman ang singsing ko sa'yo, tapos sasabihin mong gusto mo siya? Hindi ako naniniwala. Yan ba? Anong klaseng kalokohan yan? Ayan, ibabalik ko na. Ikaw? Bakit ka nandito? Mr. Kin! Bumalik lang ako para kumuha ng file. Sige, ituloy ninyo. Ken Heye, hindi pwede. Hindi ko pwedeng hayaan siyang mag-isip na niloloko ko lang siya. Xiaoning, ikaw! Hindi ka pa nagsasawa? Hindi ka pa aalis? Gusto mo bang manatili dito? At pakinggan kung paano ako nagkagusto sa kanya? Kung may kailangan ka, tawagan mo ko. Oo nga pala. Simula ngayon, huwag kang basta-basta pumapasok sa bayan ng iba. Baka isipin kong magnanakaw ka. Papaalamin kita sa pulis. Bye-bye! Hindi ko akalain para kay Shen Shizu. Magnanakaw pa ako ng confidential na files at maging dahilan para bumagsang pamilya Ken? Ang klase namang biro yan. Ito kaya ang pinaghirapan namin mag-asawa? Anong klaseng tangang plot to? Para lang sa isang lalaking walang kwenta, iiwan kong trailing worth na kayamanan? At si Ken Heye naman, talagang pumayag pa na gamitin kong pera niya para suportan ng ibang lalaki. Ano ba to? Pinaka-level ng maniligo na tanga. Maski mag-okay ka ng 10 taon, hindi ka makakahan ng ganitong klaseng baliw. Hindi pwede. Kailangan ko talaga ipaliwanag ito.
ginagawa mo? May kailangan ka? Sabi nila, akala ni Kenhiye na hinalikan ko siya para sa lawsuit sa Chensizo. Kumapit pa nga raw sa damit ko at umiyak parang takore. Gusto ko tuloy makita siyang umiyak. Talaga bang parang takore? Hindi pwede. Ano bang ginagawa ko dito? Kenhiye, may sasabihin ako. Wala akong oras ngayon. Kenhiye, ngayon, hindi ko na gusto si Shensizo at hindi ko na plano makipag-divorce. Mula ngayon, hindi na ako gagawa ng kahit anong makakasakit sa'yo dahil sa kanya at hindi ko na uulitin na saktan ng Ken Corporation. Naintindihan mo? Kung hindi tayo magdi-divorce, mag-asawa pa rin tayo. Simula ngayon, kapag may gusto kang sabihin, sasabihin mo sa akin para maipapaliwanag ko sa'yo. Sige. Wag na wag mo ulit akong ikulong dahil lang sa selos. Kung sa nobela, nagkakakilig, pero sa totoong buhay, makakapag-police report ka, makakatakbo ka hanggang sa riles. Mr. Ken, lagi mong sundin si Mrs. Ken. Tama ba? Ano ba ako? Isa bang halimon na kumakain ng tao? Bakit ka tumakbo na gano'ng kabilis? Hindi ko makita. Saan mo ba ako nagustuhan? Ate, bilisan mo. Sumama ka sa akin. May nangyari sa bahay. Talagang worthy na pagiging bida, isang inosenteng white lotus na mahirap mabantayan. Pati ang engagement kay Chensizo, sinasabi pang para takpan ako. Kung hindi dahil sa kanila, hindi ko pa malalaman kung paano nila ko paglaro ni Chensizo. Ate, bakit hindi ka pa nagsasalita? Grabe, ang kapal ng mukha mo ah. Ano? Ate, may nagawa ba akong mali? May nasabi ba akong nakasama sa'yo? Nangangako ako. Ako si Kuya Shizu. Wala kaming ginagawang masama. Hinihintay lang namin na makipag-divorce ka. Namaganang ang labi sa kakahalik. Nagkamali ka ng isip. Nagkasingaw lang ako. Sa pagkain ng basura. Ganon. Simula ngayon, sa'yo na yung basura. Pero kayong dalawa, wag na kayong lalapit sa akin. Kung ayaw maging bastos ako. Talagang may nangyari sa bahay. Alam na ni Tito na makikipag-divorce ka kay Kenhiye. Galit na galit siya at gusto kayong itakwil. Simulan tumira si Sean Kenyon sa bahay. Ang relasyon namin ng papa ko lalong lumala na hindi malang tinanong kagustuhan ko. Ibinenta ko sa pamilyang Ken bilang pang-swerte na bride at tuloy na puto lang samahan namin. Kung may problema talaga si Sean Kenyon, kung ganon, ang papa ko... Yung tungkol sa kasadong diborsyo. Tayong apat lang nakakaalam. Paano biglang nalaman ni Papa? Habang naglilinis ako, hindi ko sinadyang makita yung kasadong diborsyo ninyo. Nakita din pala ni Tito. So sinadya mo pala? Hindi ate! Ate, saan ka pupunta? Uuwi. Si Tito sobrang galit ngayon. Nagkasakit na nga sa galit. Kung uuwi ka ngayon, hindi maganda. Nang madali kang pumunta sa akin, para lang sama ako pa uwi, para sabihin kay Papa na hindi ako nakipag-divorce, tama? Ano? Hindi pa kayo nakipag-divorce? Ate, hindi ka pa talaga makikipag-divorce kay Kenhiye? Di ba tapos ng 3 taon? Kasi, napasaya niya ko sa kama. Ate, siguro nagsasalita tayo ng padalos-dalos. Ayos lang yan, hindi ka na maiwasan ni Kuya Shizu kahit may nakauna na sa'yo. Kuya Shizu dito. Kuya Shizu doon. Mano ka ba nagtatae? Hindi niya daw ako iiwasan dahil may nakagalaw na sa akin. Sino ba si Shinsizu ha? Siya bang mamimili? Ate, Shogo.
Ate! Sobrang ingay mo. Ito. Ang pamilyar na aura. Patay tayo. Yung madam, mukhang magdi-divorce ka na naman. Bakit walang reply? Busy ako ngayon. Hindi ako makakauwi ngayong gabi. Bukas, may business trip pa ako. Halatang natatakot siya. Natawagin siya ng young madam sa divorce office. Magla ng oras para pumunta sa ospital. Gusto kong samahan mo ako. Natingnan si Papa. Patunay na hindi natin plano mag-divorce. Saan ka pupunta, Mr. Ken? May aasikasuhin lang ako. Master Ken, sinabi ni Madam, ikaw ang kanyang asawa. Sinabi niyang hindi na niya gusto si Shen Shizu. At hindi na magdi-divorce dahil mahusay ka daw sa kama. Lao Zhao, nakaahit na bang aking balbas? Malinis na po. Tulungan mo rin akong suklayin ang buhok ko. Sabihin mo, masyado mang maputla ang labi ko. Baka mag-alala ang anak ko. Lagyan na lang natin ng kaunting pampapula. Ginoo, darating ang young madam para sa iyo. Dapat gumaling ka na. Ganito, baka maawa sa iyo ang young madam, sundin mo ang payo niya. Gustuhin ko man magkunwaring may sakit, pero totoong may sakit ako. Kaya ayaw kong malaman niya para hindi siya mag-alala. Bumisita ka sa akin. Kung gusto mong mag-divorce kay Kinhie, sasabihin ko sa'yo, pwede ka namang makipag-divorce. Pero kung hahatiin na 10 bilyon, hindi ako papayag kahit mamatay pa ako. Si Shigo Qiang, nasa kalusugan niya, pinili si Kinhie para maging tagapag-alaga. Ngunit, nawala si Shining at namatay na si Shigo Qiang. Saoli, ang yaman ng Shi family, ay napunta kay Shi Kinyen. Kakaiba si Shi Kinyen, paano niya napili si Shigo Qiang? Nasabihin kay Shining ang tungkol sa 10 bilyon at hindi pwedeng sabihin na siya ang ideya nito. Parang pinagsasawaan niya ang relasyon ng ama at anak. Pa, ano ba talagang sinabi ni Shi Kinyen sa'yo? Ikaw, ano ang tawag mo sa akin kanina? Pwede bang ulitin mo ang sinabi mo? Pa, hindi po. Lao Zhao! Tinawag na ako ni Ningning na Papa. Oo, tinawag ka na ng young madam na Papa. Sa wakas, narating ko na ang araw na ito. Mukhang muli, si Shi Kinyen ay nasa gitna. Nakawal ang lahat ng yaman ng Shi family. Ano ba ako? Masamang babaeng karakter? Siya pang tunay na masamang babae. Anak ko, mabait ka. Kung hindi ka masaya sa kasal kay Kinhie, pwede mong hiwalayan kapag gusto mo. Pwedeng walang makuha, kaya kitang susuportahan. Hindi ba ganun sinabi mo kanina? 3 taon na. At hindi ka pa rin umiibig kay Kinhie. Siguradong hindi siya mabait sa'yo. Kung gusto mong hiwalayan, gawin mo agad. Pagkatapos yung maghiwalay, humanap ka ng iba. Ang kontrabida ay nasa labas, inasal consciently. Tingnan mo, hindi ako magdi-divorce. Alam mo naman na gusto ko si Shizu. Sa kabilang banda, anak, makipag-usap ka sa kanya. Pa, hindi ko talaga papakasal si Kinhie. Lao Zhao, tingnan mo. Lumaki na ang anak ko. Alam na niyang pasahin ng Papa. Hindi ko talaga sinasadyang pasayahin ka. Si Kinhie, maganda naman trato niya sa akin. Ano bang maganda sa kanya? Kasi, gwapo siya. Siya ang pinakagwapong lalaki na nakita ko. Kahit isang hibla ng buhok niya, hindi niya kaya si Shen Shizu. Bukod pa rito, sobrang yaman niya, talagang gusto ko siya. At bukas palad siya, pwede kong gustusin ng pera niya. Maganda rin katawan niya, malakas pa. Ano? Kaya niya isa lang kamay. Nagpasaya ba siya sa'yo? Pinangako niya sa akin na hindi kahawakan kung wala ang pahintulot ko. Pupunta na ako para ayusin ito sa kanya. Ginoo! Huwag mo kong pigilan! Kumama ka muna, pinilit ko lang siya. Ginoo, sino pong hinahanap ninyo?
Pa? Huh? Asawa ko. Lausaw, sa batas, di ba walang kasalanan lumabag sa kalooban ng babae at lalaki? Walang ganun, huwag kang mag-alala. Papa, totoong kasutan sa diborsyo. Pero ngayon, hindi na kami maghihiwalay. Mabuti ang samahan namin. Talagang hindi kami magdi-divorce. Totoo yan? Totoo yan. Ipinapangako ko sa'yo. Kung kami may maghiwalay, si Shen Kenyen at si Shen Shizo, wala silang magandang kapalaran, wala silang matitirhan. Kapag lumabas, tatamas na ng tokwa, malulunod sa tubig, mag-allergy pa sa hangin. Sige. Alam ko na, naniniwala na ako sa'yo. Pa, huwag kang maniwala kay Shi Kenyen. Ako lang ang pinakamaasahan mo sa mundong ito. Sige. Diba, sila yung mag-asawa na dapat pagkatapos ng 3 taon ay magdi-divorce na? Sigurado kung sila yun. Talaga? Kung hindi ka masaya, ipatatanggal ko agad ang 2 yun. Ang ospital ba sa pamilya ninyo? Sasabihin mo lang, maayos agad? Ang Kin Group ang pinakamalaking shareholder dito sa hospital. Wag! Naspray na ang paa mo, kailangan mong magpahinga. Huwag maglakad, huwag magbuhat ng mabibigat, lalo na sa sobrang stress. Sige po, naiintindihan namin. Maiingat na po siya. Tapos na, dahil lang sa mga babaeng yon, na-sprain tuloy ako. Aray! Kenhiye! Dahan-dahan lang! Tama na! Ayoko na! Kenhiye, lakasan mo pa. Wala na akong naramdaman. Napakalakas siya masyado. Hindi tamang posisyon. Tigilan mo ng pagsigaw. Oo. Diyan mismo. Lakasan mo pa. Ang sarap. Kenhiye. Maganda bang pa ako? Hindi maganda. Huwag kang gumalaw. Ang kalmado mo naman. Talaga bang hindi maganda? Ayaw mo rin na gumalaw ako? Huwag mo akong akitin. Mag-ingat ka. Baka hindi mo kayanan ang magiging resulta. Pero mag-asawa naman talaga tayo. Hindi ba dapat gampanan natin ang tungkulin bilang mag-asawa?
sakit! Kung ayaw mong gampanan ng tungkulin, huwag ka na kasi mang-akit. Hindi kaya iniisip ng tao na iniwasan ko siya? Hindi pwede. Hindi ko siya yan ang kamalang iniisip. Sabi sa mga komento, nagtago daw siya sa kwarto at umiiyak na parang kumukulong takore. Ito. Latitoy ako. Bakit parang pamilyar itong isang ito? Kenhiye. Anong ginagawa mo dito? Hindi ito lugar na dapat mong puntahan. Ano? Baka may tinatago ka bang sikreto dito? O may bawal na pumasok dito? Tama. May ilang kumpidensyal na dokumento. Gusto mo bang nakawin? Kung hindi ko lang nakita ang mga komento, naniniwala na sana ako. Paano kaya isang taong palagi nag-iisip ay makagawa ng gatang seryosong panuloko? Ano ba talagang gusto mong gawin? Gusto ko lang ipaliwanag sa'yo kanina. Kasi masakit. Hindi mo na kailangan magpaliwanag. Hindi ko rin iniintindi. Hinalikan kita. Pero reaksyon lang yun ng katawan. Okay na, pwede ka nang umalis. Ang tigas ng bibig mo. Parang walang pak na abs kahit gusto mo naman paalalahanin. Hindi ko talaga ibig sabihin na iniwasan kita. Seryoso, dahil nasaktan ng mga paa ko. Kaya naitulak kita. Nagugutom ako. Gusto kong kumain ng noodles. Pwede mo ba akong pakainin? Pero hindi ako magaling magluto. Okay lang. Kung ikaw ang magluto, kakainin ko kahit ano. Hindi pa maayos ang paa mo. Kaya huwag kang basta-basta lalakad. Anong nangyari? Ginoo! Ginoo! Ayos ka lang ba? Huwag kang mag-alala. Ililigtas kita. Ayos ka lang ba? Tatawag agad ako ng ambulansya. Ma! Ang taong pinagpala ng langit ay handang tiisin ng pagtataksil para sa isang masamang babae tulad ko. At sa huli, namatay pa sa kamay ko. Nakakatawa talagang pagtatapos ng kwento natin. Luto na lahat. Ang dami naman. Hindi ko ito espesyal luto para sa'yo. Sapat lang ang sangkap sa kusina. Kaya medyo nadagdagan lang ng konti. Kain na habang mainit pa. Kenhiye, gamit ang simpleng sangkap. Nagawa mo itong masarap. Kumuha ka ba ng Gold Medal Chef Certificate? Kumain ka na.
ito bang unang pagluluto mo? Oo. Oo, nang bilis mo lang magluto. Pero ang sarap na ng pagkain. Ang galing mo talaga. Ate, halika sa Diwa Club. May importante akong sasabihin sa'yo. Diwa Club? Hindi ba yung mga araw na pinakalma ko doon? Hanggang ngayon, hindi ko pa alam sino ba talaga may gawa nito. Pupunta na ako. Teka. Saan ka pupunta? Asawa ko. Lalabas lang ako sandali. Mag-behave ka lang. Hintayin mo lang ako. Siya? Anong tawag niya sa akin? Isa siya sa pinakamalapit kong kaibigan at isa siya sa taong sinana ng pamilya mo para kay Chanchan. At ang isa naman, estudyante sinuporta ng papa ko. Sa kanilang tatlo, sino ba naglagay ng gamot sa akin? Sa totoo lang, dapat masaya na akong nakipaghiwalay. Pero nung gabi ng selebrasyon ng diborsyo, may nalagay ng gamot sa akin at natulog ako kasama si Kim Hye. Huh? Hindi lang yon, napasaya pa niya ako. Kaya ngayon, hindi na kami maghihiwalay. Talaga? Sigurado ka ba? Ayos na bang katawan mo ngayon? Ang gamot na yon, delikado sa katawan. Nagpa-check ka na ba sa ospital? Tama, tumawag ka na ba ng pulis? Sino nagtangkang gumawa ng ganito? Sabi sa chat, nilagtas daw ako ni Chanchan at nalako ng tanga si Shensizo at dinala sa Myanmar. Kaya doon siya pinagmalubitan hanggang mabaliw. Kaya naglagay ng gamot, hindi talaga siya yon. Ningning, bakit mo ko tinitingnan ng ganyan? Nabura ba ang makeup ko? Sa totoo lang, matagal ko nang alam kung sino ang may gawa nito. Ngunit, gusto ko pa siyang bigyan ng isang pagkakataon na kusang aminin. Anong pagkakataon pa ba yun? Dahil agad sa kulungan para mabalik siya habang buhay? Hindi ako yun. Sinusuportan ako ni Mr. Shi, kaya hindi ko magagawa yun. Kung may mangyari kay Ningning, masisirang buhay namin. Bakit lahat kayo nakatingin sa akin? Hindi ka ba naniniwala sa akin? Tama. Dahil sa chat, sinasabi nila, ikaw naglagay ng gamot. Hindi mo ko pinaniniwalaan! Gagamitin mo ng katotohanan para patunayan sa'yo! Huwag ganun. Ningning, alam ko, iniintindi mo ako. Mabait ka. Gawin natin ito ng mabilis. Bilisan mo. Hindi mo pinapalampas mo na sa akin ang tulong. Hayaan mo si Ningning. Siguradong may dahilan siya. Ningning, ngayon dapat pinaniwalaan mo na ako. Matinding tao. Walang pakundangan para makamit ang layunin. Kahit ang minsay hindi ebidensya. Pero nakakita siya ng malaking pag-anib. Hindi sayang. Medyo kulang. Pansamantala naniniwala na ako. Ayos lang ako. Hindi man ako pagdudahan ulit. Masasaktan lang ako. Medyo nahihilo ako. Kailangan ko muna magpa-ospital. Sasamahan ko siya. Talagang mahirap pakisamahan. Kinastos mong pera ko sa pagkain at kalokohan. Tuwing fiesta, humingi ka pa ng 88,000 bilang pamaskong pera. Bilang balik, kinuha ko ng pusong bato. Gaya ng tao. Mas mabuti na makita mo ng magang totoo. Kung balak mo na ipagpatulang buhay kasama si Kim Hye, kung ganon, yung pang-aakit niya kay Kim Hye, kailangan pang pag-usapan ng hiwalay. Ayos ka lang ba?
May nakita kong kakakilala. Umuwi ka na muna. Papasabayin ko lang siya para ihatid ako. Sigurado ka bang kaya mo? Sabi ko nga, ayos lang ako. Sige na nga, mag-ingat ka na lang. Bayaw, nasugatan ng kamay ko dahil kay Ate Ningning. Hindi ko makatawag ng taxi. Pwede mo ba akong ihatid sa ospital? Dahil kay Ningning? Sabi ni Ate Ningning, yung nangyari nun sa inyong dalawa, napilitan lang daw siya. Kaya gusto kayang hiwalayan. Pinayuhan ko pa siya ng maayos. Hindi ko inasa na sasaktan niya ako. Gusto niya ng hiwalayan? Oo, ayoko sanang istorbohin ka. Pero natatakot talaga ako. Baka pag uwi mo, mag-aaway lang kayo. Kahit na hindi ko kasing ganda ni Ningning, mas mabango pa rin ligaw na bulaklak. Basta mabigyan mo lang ako ng pagkakataon. Siguradong maakit ko si Ken Hiye at mapapasakin siya. Mahal! Ningning, bakit ka bumaba? Kung hindi pa ko bababa, hindi ko malalaman kung paano mo binabalak sira relasyon namin. Gabi na, umuwi na kayo ng bayaw ko. Hindi malis ang mga tao dito, baka mahawa pa ako. Punta muna ako sa ospital. Tigil! Bayaw! Assistant Pay? Assistant Pay, si Yayaw ay kaibigan ko. Pasensya ka na, kailangan mo siyang dalhin sa ospital. Magmano ka sa ng dahan-dahan. At isa pa, ang anesthesia, nakakasama sa utak. Si Yayaw, kadalasan, medyo hindi maayos ang pag-iisip. Sigurado mo sabihin sa doktor, huwag siyang bigyan ng anesthesia. At isa pa, medyo matatag siya. Siya mismo ang magbabayad. Huwag mo siyang tulungan, baka masamang loob niya. Opo. Pagkatapos, siguraduhin mong linisin ang kotse at dalhin sa shop. Tanggalin at linisin at siguraduhin i-disinfect. Diyos ko, buti na lang may paalala mula sa kanila. Dumating ko sa tamang oras. Girls gathering. At may mga male model pa. Paano naman? Bakit mo pinapaniwalan si Lin Jingyao? Sigurado kung gusto lang yung sira ng relasyon natin. Alarm disengage. At saka, ang asawa ko ay gwapo. Talaga? Gwapo? Aba, gwapo. Sobrang gwapo. At kakit-akit. Mas gwapo pa kay Shensizu? Siyempre, ang asawa kong pinakagwapo. Pinakagwapo sa buong mundo. Aba, huwag mo lang banggitin si Shensizu. Pwede namang ma-enjoy ako sa mukha mo kaysa naman ikumpara sa asong yun. Nakakasuklam. Shining. Ate, Mr. Ken, paano ka nagkaroon ng oras pumunta ngayon? Hindi ba masang pakiramdam mo? Bakit namumulang mukha mo? Parang puwet ng unggoy. Pati ang bibig mo namamaga, parang kinagat ng aso. Kayong dalawa, hindi talaga namimili ng lugar ha? Hindi Kuya Ken, hindi ako yung babae nakikipaglandin bago ikasal. Kuya Ken, ang lambi mong tumawag ha? Shaking yan. Gusto mo bang akitin ang bayaw mo? At agawin ng asawa ko? Magalang lang sayihin. Bakit mo siya sinisiraan? Talagang madumi ang puso mo. Madumi lahat sa paningin mo. Oo. Siya may manners, ikaw may sungay. Tara na, huwag na tayong pumato sa mga bobo. Aakit na tayo, ipapakilala kita sa best friend ko. Sinasabi ko sa'yo, si Chanchan ay pinaka-close kong kaibigan. Sobrang napakabait niya. Tang-tang! Ningning, pinag-order kita ng 4 na kamukha ni Shensizu. Ng mga male model. Pinaka-best friend mo?
Mahal, paniwalaan mo ko. Hindi ko siya kilala. Ning, bakit mo siya dinala dito? Muchan-chan, alam ko na, hindi ka nasisiyan sa bilis ko. Dinala mo ako para makita mga male model? Ate, nandito ka na pala. Sobrang saya dito. Ang gwapo ng mga male model. At ang mga male model, halos ka pa rin ni Shinsizu. Tingnan natin ngayon kung paano ka lalabas sa sitwasyong ito. Maganda ka na lang na matabunan ka sa labas. Si Ken Heiye at ang pamilya Ken, lahat ay akin na. Mahal, sila male model na pili ni Chan-chan at dinala ka lang para makita mo. Gusto kong ipakita sa'yo kung gaano kasuklam si Shinsizu. Mukhang matagal mo nang gusto si Mr. Shen, itong tipo na ito. Kung ganoon, ang gastos ngayong gabi sa VIP room na ito, ako na magbabayad. Basta pasayan ninyo ang ate ko. 100,000 na tip bawat isa. Kung tamang alaala ko, ang secondary card mo ay galing sa papa ko, hindi ba? Ilang araw na nakalipas, itinigil ni papa ang card ko at gamit ko na lang sarili kong pera. Okay, kampante na ako. Narinig niyo lahat? Ang lahat ng gastos sa VIP room ngayong gabi ay babayaran ni Shikin Yen. Ngayong gabi, panoorin mo isang magandang palabas. Kayo naman, ngayong gabi, paglingkuran niyo ng maayos si Mr. Shen. Mas masaya ako kapag mas magaling kayo maglingkod. Ate, ako na paserbisyo sa inyo. Shining! Alam kong hindi ka patuluyang nakalimot sa akin, pero hindi mo rin pwedeng gamitin ang ganitong paraan para sirain ang relasyon ko sa aking fiancé. Huwag ka mag-overthink. Gusto ko lang talaga inisin ka. Mr. Shin! Mr. Ken, may kailangan ka? Hindi ba gusto ni Mr. Shin ang lupa sa silangan ng lungsod? Baka gusto mong umupo at pag-usapan. Binabalaan mo ba ako? Umupo ka. Papasihin natin ang asawa ko. Gamitin niyo lahat ng para ninyo. Ngayong gabi, paglingkuran niyo ng maayos si Mr. Shen. Unang tao, ibusa kanyang alak. Pangalawa, kantaan siya ng love song. Pangatlo, imasahin kayong mga hita. At ikaw naman, tinakamukha mo si Mr. Shen. Ikaw, umupo sa kanyang kandungan. Ha? Kuya, halika. Isang shot muna. Ang galing mo, kuya. Ang lakas mong uminom. Kuya. Sining sumusobra ka na! Asawa ko. Ang tapang niya. Natatakot ako. Mr. Ken, ito na po ang kontrata. Si Shinsizu kasi, dahil sa lupa sa silangan ng usot, ang lalang umangat at sa uli, nagawa yung sariling imperyo negosyo, samantalang pamilya Ken, hawang pinakamalaking potensya sa Switzerland, nag-invest ng malaking manpower at resources, pero sa uli, nalagyan ng tudong pamilya Ken. Mr. Shen, pagkitignan ng kontrata. Kung okay sa'yo, pirmahan mo. Hindi pwede. Hindi! Sabi mo masaya ka na. Ibigay mo ang lupa sa silangan ng lungsod sa akin. Bakit biglang nagbagong isip mo? Ibigay mong lupa sa West District kay Mr. Shen. Oo, yun ang sa West District. Wala nang iba. Ibibigay mo yung West District sa kanya? Yung lupa sa East District ay 10 bilyon ang halaga. Pero yung nasa West District, 100 bilyon ang halaga. Kaya pala, Ningning, lahat ng ginagawa mo kanina ay para sa akin. Salamat, Ningning. Hindi ko kailanman sasayangin ang ginawa mo. Sisiguraduhin kong maayos kung mapapaunlad ang lupa. Oo. Dawat mo itong paghusayan. Ilalaan ang pinakamalaking pera at oras. Naniniwala ko sa kakayahan mo. Sigurado makakabuo ka ng isang bagong imperyo sa negosyo. Para mas lalo siyang malugi ng gusto. Ang lupa sa West District, mas mahalaga kaysa sa East District.
nang wagin ang pamilyakin sa bidding, naglabas na sila na 100 bilyon. Ngayon, para kay Chenzizo, pinapabitiw ng ate ko ang West District sa mister niya. Hindi ba ito masyadong sobra, Mr. Ken? Mahal, pakiusap. Paniwalaan mo na ako ngayon. Pwede na mag-ibigay ibang proyekto. Pero ang West District, hindi pwede. Ipinagpapatawad ko na lang ang iba, pero hindi ito. Mr. Ken, huwag mong sisiyan ang ate ko. Ang 5 taong relasyon niya kay Mr. Shen ay una sa puso niya. Kahit ang sariling ama niya ay hindi kayang tapatan. Pero ngayon, sobrang lampas na talaga ang ginawa niya. Hindi ka rin naman maganda. Anong maasahan mo sa paninirang puri? Walang mabuti doon. Oo. At ikaw, bakit ka nagkasunog nito ka-sexy? Halos masunog ng lalamunan mo. Gusto mo bang akitin ng mister ko? O nag-aabang na ng customer? Gusto lang kitang tulungan, ate. Bakit ako kinaganito? Ang mabuting green tea ay Prescott kaya aya, hindi ba? Pinakamataas ay tirang dahon lang. Sumasobra na kayo, ate. Ken Hiye, galit ka ba sa akin? Huwag kang magkamali, kanina lang ako. Kung tungkol sa lupa sa West District, hindi na kailangan pag-usapan. Hindi pwede. Kailangan nating pag-usapan ngayong gabi. Kailangan ko talagang kumbisihin ka. Gusto mong tulugan ako?